Dapit hapon na nang ihinto ni Private Anya de la Cruz, isang 23 taong gulang na sundalo ng Philippine Army, ang kanyang motorsiklo sa harap ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada sa Santa Rosa, Laguna. Namumuo pa ang butil-butil na pawis sa kanyang sentido matapos ang isang mabigat na pagsasanay sa kampo. Ang kanyang buhok, na karaniwang maayos na nakatali, ay bahagyang magulo na ngayon, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling nagpapakita ng tibay at disiplina na tatak ng isang tunay na kawal. Hindi isang ordinaryong dalaga si Anya. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang veterano na dating nagsilbi sa Mindanao, habang ang kanyang ina ay isang matyaga at mahinahong guro sa pampublikong paaralan. Ang pangarap niya mula pagkabata ay sundan ang yapak ng kanyang ama, maging isang sundalong nagpoprotekta sa taong bayan, hindi nang aapi sa kanila. Sa araw na iyon, pagod ang kanyang katawan, ngunit magaan ang kanyang puso dahil katatanggap lang niya ng balita na ang kanyang nakababatang kapatid na si Rina ay nakapasa sa entrance exam para sa isang state university. Bumili siya ng 2 supot ng paboritong turon at banana cue ni Rina para iwing sorpresa. Aling Nena, 2 supot po. Pakidagdagan po ng saging, sabi niya habang nakangiti sa matandang tindera. Nako, hijaan niya, kararating mo lang galing training, tanong ni Aling Nena habang maingat na binabalot ang mga prito. Opo, Nay. Para pong pinigan ng higante ang katawan ko. Pero masaya po ako, nakapasa po si Rina, sagot niya na may kasamang bahagyang tawa. Ngunit, sa gitna ng kanilang magaan na usapan, ilang malalakas na sigaw ang nagsimulang marinig mula sa dulo ng kalsada. Hinto! Checkpoint! I-check ang mga papeles. Agad na lumingon si Anya. Sa unahan ng kalsada, ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis ang naglagay ng mga orange na traffic cone, pinapahinto ang maraming motorista. Pero habang tumatagal ang pagmamasid ni Anya, lalo niyang napagtanto na mayroong mali. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang mukhang litong-lito. Sir, mayroon po akong ECC, pero naiwan ko po ang lisensya ko sa bahay. Kabibili ko lang po ng bigas para sa tindahan, sabi nito na nanginginig ang boses. Ngunit, ang pulis na maihawak ng tiket ay tinaas lang ang kamay at pinutol ang kanyang sinasabi. Wala akong pakialam. Tiket o magbabayad ka ngayon din? Bilis! Ang tono ng boses nito ay magaspang, hindi tulad ng mga opisyal na checkpoint na nakita na ni Anya. Ang paraan ng kanilang pagtayo, ang paraan ng kanilang pananalita, lahat ay tila mga tiwaling opisyal na nagsasagawa ng tikotong. Nagsimulang makaramdam si Anya ng bigat sa kanyang dibdib. Nagtiim ang kanyang bagang. Tinitigan niya sila ng mas maigi. At sa gitna ng mga pulis na iyon, may isang pinakakapansin-pansin. Lukot ang uniforme, may sigarilyong nakasindi pa sa daliri, mayabang ang mukha, at hindi tumitigil ang bibig sa pagmumura sa mga motorista. Ang pangalan niya ay Staff Sergeant Damian Ramos, isang pulis na kilala na sa masamang ugali sa lugar na iyon. Minsan na siyang inireklamo ng mga residente dahil sa pangungotong sa gilid ng kalsada. Ngunit dahil may mga koneksyon sa ilang opisyal, palagi siyang nakakalusot sa anumang matinding parusa. Pinahinto ni Ramos ang isang ina na naghahatid sa kanyang anak mula sa eskwela, na halatang takot na takot. Misis, magbayad ka ng 2,000 ngayon din. Walang side mirror ang motor mo. Gusto mo bang ma-impound to o ano? Sir, wala po akong dalang ganyang kalaking pera. 50 pesos lang po ang dala ko, pambili ng ulam, halos pabulong na sagot ng ginang. Sinipa ni Ramos ang gulong ng motor ng babae, hindi malakas pero puno ng pang-iinsulto. Kung wala kang pera, iwanan mo na lang yang motor mo. Nag-umpisa ng magkumpulan ang mga tao, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita. Natatakot sila. Si Anya, na kanina pa nagmamasid, ay nagsimulang mawala ng pasensya. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin bilang isang sundalo ng hukbong katihan, protektahan ang mamamayan mula sa mga mapang-abusong kilos. Palaging sinasabi ng kanyang ama, anak, ang unipormeng iyan ay isang sagradong tungkulin. Kung makita mong inaapi ang taong bayan at mananahimik ka lang, walang kwenta ang uniporme mo. At ngayon, ang mga salitang iyon ay tila umuulit-ulit sa gitna ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hinawakan ni Anya ang supot ng pagkain at ibinalik sa tindera. Nay, pakitago muna po, ha?
babalik lang po ako saglit. Nagbago na ang tono ng kanyang boses, naging seryoso. Ning Anya, mag-iingat ka. Kilalang mabangis yang mga pulis na iyan, sabi ng matanda na may pag-aalala. Isinuot muli ni Anya ang kanyang helmet. Kung mananahimik po ako, Nay, sino pong tutulong sa ginang na iyon? Pinaandar niya ang kanyang motor at dahan-dahang lumapit sa lokasyon ng checkpoint. Pagdating niya, agad siyang tinuro ni Staff Sergeant Ramos. Hoy, ikaw! Tabi! Hinto! Checkpoint! Huminto si Anya sa mismong harap ng linya ng mga traffic cone, tumayo ng tuwid, dahan-dahang tinanggal ang kanyang helmet at tumitig ng diretsyo kay Ramos. Opo, sir. Anong klaseng checkpoint po ito? Nasaan po ang mission order? Tanong niya, malumanay ngunit may diin. Tila walang pakialam si Ramos. Nanlisik ang mga mata nito. Dami mong tanong. Ilabas mo TC, lisensya. Bilis! Inilabas ni Anya ang isang maliit na pitaka mula sa kanyang jacket. Heto po, sir. Kumpleto po lahat. Ibinigay niya ito ng mahinahon. Kinuha ito ni Ramos, nagsindi muli ng sigarilyo at sinulyapan lang ito. Walang malinaw na dahilan, isinara niya ang pitaka ni Anya at isinilid sa sarili niyang bulsa. Hold ko muna to. May violation ka. Tinaas ni Anya ang kanyang kilay. Anong violation po, sir? Mamaya na yan, madaling isulat sa tiket. Ngayon, magbayad ka muna. 500. Nagsimulang marinig ang mga bulungan ng mga tao. May ilan na nagsimulang magbulungan, nako, sundalo yung babae. Ang lakas ng loob ng kotong cop na iyan. Lagot. Pinigilan ni Anya ang sarili. Nagsimulang lumalim ang kanyang paghinga. Sir, aktibong miyembro po ako ng Philippine Army. Kung talagang may nilabag ako, handa po akong harapin yon ayon sa batas. Pero kailangan ninyong linawin kung ano ang violation ko. Lumapit si Ramos, tinapik-tapik ang motor ni Anya. Itong tambutso mo, kahina-hinala. Baka hindi standard to. Pati ang helmet mo, mailamat na. Sapat na iyan para i-hold ko to. Lalong nakumbinsi si Anya na illegal ang checkpoint. Walang sinusunod na tamang proseso. Maaari ko po bang makita ang inyong mission order, sir, sabi ni Anya. Inilapit ni Ramos ang kanyang mukha. Nanliit ang kanyang mga mata sa panunuya. Tinaturuan mo ba ako? Akala mo ba matatakot ako dahil sundalo ka? Sa sandaling iyon, lumapit ang iba pang pulis. Ang ilan ay nakangisi na tila alam na nila kung saan hahantong ang sitwasyong ito. Tumingin si Anya sa paligid. Ang mga mamamayan ay nakatingin na may takot. May ilan na may hawak na cellphone, ngunit hindi nangangahas na mag-record. Biglang hinablot ni Ramos ang braso ni Anya ng marahas. Huwag ka ng maraming satsat. I-impound ko tong motor mo. Agad na tinanggal ni Anya ang pagkakahawak nito gamit ang isang simpleng teknik na naging dahilan upang bumitaw ang kamay ni Ramos. Sir, pakirespeto po ng kilos ninyo, sabi niya sa malamig na tono. Nagalit ng husto si Ramos. Walang hiya ka, sigaw niya habang sinisipa ang unahang gulong ng motor ni Anya. Umuga ang motor. Pinigilan ito ni Anya para hindi matumba. At sa sandaling iyon, tila may sumabog sa loob niya. Hindi na lang isang tiwaling pulis ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang mang-aapi. Isang taong yumuyurak sa dignidad ng mamamayan. Isang taong nag-aakalang walang hangganan ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan ni Anya ang kanyang motor gamit ang dalawang kamay, hinila ito ng bahagya paatras, at tumitig ng matalim kay Ramos. Gusto ninyong i-hold ang motor ko? Tanong niya ng mahina. Ngumisi si Ramos. Bakit? Anong gagawin mo? At nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa lugar na iyon. Gamit ang buong lakas, itinaas ni Anya ang likurang bahagi ng kanyang motor, bahagyang inikot ang kanyang katawan at blag! Inihagis niya ang kanyang motor patungo sa mga binti ni Ramos na naging dahilan upang matumba ang pulis, madapa sa traffic cone, at gumulong sa semento. Sabay-sabay na napasigaw ang mga tao. Diyos ko po! Grebe! Baliw!
Nagalit na talaga ang sundalo. Pero buti nga sa kanya. Yan ang nababagay sa kotong ko. Tumayo si Anya ng tuwid, malamig ang mukha, kalmado ang paghinga, at walang bakas ng takot ang kanyang mga mata. Kung gusto ninyong kunin ang motor ko, sabi niya sa mabigat na boses, kayo na mismo ang pumulot. Ang ibang mga pulis ay kusang sumugod, ngunit itinaas ni Anya ang kanyang kamay bilang babala. Bago ninyo ako hawakan, pag-isipan ninyong mabuti. Nagsasagawa kayo ng checkpoint na walang mission order at nanghihingi ng pera ng iligal. Nakita ng lahat ng tao rito. Ilang pulis ang nagsimulang mag-atubili. Isa sa kanila ang bumulong kay Ramos na umaalalay pa sa sarili. Boss, mukhang totoong army yan. Malaking gulo to. Tumayo si Ramos, hawak ang kanyang namamagang tuhod. Pula ang kanyang mukha sa hiya at galit. Walang hiya ka. Kinuha niya ang kanyang batuta. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Nako, sir, wag po. May mga bata pa rito. Wag niyo siyang saktan. Ngunit si Ramos ay nadala na ng emosyon. Wala na siyang pakialam. Humanda si Anya. Bahagyang ibinaba ang kanyang katawan, kumuha ng defensive stance tulad ng sa kanilang combat training. Lalong tumindi ang tensyon, tila sasabog na ang sitwasyon. Ngunit bigla itong naputol. Isang malakas at otoritatibong boses ang umalingaw mula sa kaliwa. Lahat ay napalingon. Isang lalaking nakapormal na damit sibilyan na may maliit na tsapa sa dibdib ang papalapit. Kilala siya ng ilang residente bilang si Major Santiago, isang mataas na opisyal ng AE sa probinsya na madalas bumisita sa lugar para sa inspeksyon. Tinitigan niya ang pangyayari na may mukhang puno ng galit. Nang makita ang kanyang pagdating, agad na namutla ang mga pulis. Ngunit si Ramos ay tila gusto pa rin gumanti kay Anya. Hindi gumalaw si Anya, ngunit hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Alam niyang ang sandaling ito ang magtatakda ng kanyang hinaharap. Lumapit si Major Santiago at huminto sa gitna nila. Tiningnan niya si Anya, pagkatapos ay si Ramos, at pagkatapos ay ang mga taong nakapaligid. Anong nangyayari dito? Walang sinuman sa mga pulis ang nangahas magsalita. Huminga ng malalim si Anya. Sir, ako po si Private de la Cruz. Aktibong sundalo ng Philippine Army. Nakita ko po ang iligal na checkpoint at pagtatangkang pangungutong sa mga mamamayan. Dahan-dahang tumango si Major Santiago. Hinala na niya ito. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Ramos. At ikaw, bakit naihagis ang motor mo? Anong ginawa mo? Natahimik si Ramos. Nanginginig ang kanyang mga labi. Idinagdag ni Anya, pinilit niya pong i-hold ang motor ko at humingi ng pera ng walang malinaw na dahilan, sir. Sumagot din ang mga tao. Totoo po, sir. Lahat kami kinutongan. Matagal na po silang ganyan. Yung ginang po kanina, muntik ng piliting magbayad. Biglang nagbago ang buong sitwasyon. Mula sa tensyon, naging pagsabog ng mga reklamo. Huminga ng malalim si Major Santiago. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas, lahat ng pulis sa checkpoint na ito, sumama kayo sa akin sa presinto. Naghiyawan sa tuwa ang mga tao. Inayos ni Anya ang kanyang tindig. Tinitigan ni Ramos si Anya na may puno ng paghihiganti, ngunit wala siyang magawa. Tinitigan siya pabalik ni Anya ng walang takot. Habang dinadala ang mga pulis, bumalik si Anya sa kanyang nakahandusay na motor. Ilang kabataang lalaki ang tumulong sa pagtayo nito. Sa kabutihang palad, puro gasgas lang ang natamo. Lumapit si Aling Nena na may nag-aalalang mukha. Ning Anya, ayos ka lang ba? Umiti ng bahagya si Anya. Salamat sa Diyos, Nay. Ayos lang po ako. Isang lalaking motorista ang tumapik sa kanyang balikat. Salamat, nak ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung magkano ang mawawala sa amin. Tumango lang si Anya. Sa loob-loob niya, nagpapasalamat siya na may nagawa siya. Subalit, hindi pa niya alam na ang matapang niyang ginawa sa araw na iyon ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil si Ramos, ang pulis na kanyang pinatumba, ay hindi mananahimik lang. At isang malaking unos ang naghihintay sa kanya. Gabi na, matapos humupa ang kaguluhan sa checkpoint, sa wakas ay nakauwi si Anya.
Ang kanilang maliit na bahay ay tila kasing init ng dati. Mahina ang ilaw sa sala, may banayad na amoy ng tinolang manok mula sa kusina, at mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Ang kanyang kapatid na si Rina ay agad na tumakbo sa pinto nang marinig ang tunog ng motor ni Anya. "Ake, bakit ang tagal mo? Kanina pa kita gustong balitaan." "Nakapasa ako," sigaw ni Rina na may malapad na ngiti. Niyakap ni Anya ang kapatid ng mahigpit. "Congrats, Rina. Proud na proud si ate sa'yo." Ngunit napahinto si Rina nang makita ang mga gasgas sa motor ni Anya at ang marumi niyang jacket. "Ate, bakit may punit ang jacket mo? Anong nangyari?" Umiling si Anya. "Mamaya ko na ikukwento. Ang mahalaga, ligtas ka." Sumunod na lumabas ang kanilang ina, puno ng pag-aalala ang mukha. "Anak, ayos ka lang ba? Narinig ko sa mga kapitbahay, may gulong nangyari sa may kanto." Umiti si Anya para pakalmahin ito. "Ayos lang po ako, Nay. Kain na po tayo." Ngunit alam ng kanyang ina na may itinatago si Anya. Nang gabing iyon, matapos kumain, mag-isang nakaupo si Anya sa sala. Madilim ang ilaw, tanging liwanag mula sa TV ang tumatama sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang bimpo na may yelo, idinidiin ito sa kanyang balikat na may pasa dahil sa maikling sagupaan kanina. Pumikit siya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga eksena kaninang hapon, ang tensyon, ang sigawan, ang paghagis ng motor, ang pagbagsak ni Ramos, ang hiyawan ng mga tao, ang pagdakip sa mga pulis, at ang huling tingin ni Ramos. Isang tingin na nagbabanta. Alam na alam ni Anya na sa totoong buhay, hindi natatapos ang problema sa isang tamang kilos lang. Ang mga taong tulad ni Ramos ay hindi basta-basta sumusuko. Gagawa sila ng paraan para makaganti at napatunayan niyang tama siya. Kinabukasan sa kampo, normal ang lahat. Lahat ng sundalo ay nagtipon para sa morning formation. Ngunit nang tawagin ang kanyang pangalan para pumunta sa opisina ng commander, naramdaman na ni Anya na may mali. Si Lieutenant Cortez, isang lalaking istrikto ngunit makatarungan, ay seryosong tumingin kay Anya. "De la Cruz, maupo ka." Sumaludo si Anya. "Sir." Huminga ng malalim si Lieutenant Cortez at inilapag ang kanyang cellphone sa mesa. Sa screen, mayroong isang video. Video ni Anya habang inihagis ang motor kay Ramos. Viral na ito. Libo-libong komento ang lumabas. May mga sumusuporta kay Anya, at mayroon ding kumukondena sa kanyang ginawa, sinasabing hindi ito angkop para sa isang babaeng sundalo. "Kumalat to simula pa kaninang madaling araw," sabi ni Lieutenant Cortez. Naramdaman ni Anya na tila bumagsak ang kanyang sikmura. "Sir, ipapaliwanag ko po, narinig ko na ang lahat," putol ni Cortez. "Nakatanggap na ako ng mga ulat at testimonya mula sa mga residente tungkol sa kotong na iyon." Napahinga ng maluwag si Anya. "Salamat at nagsalita ang mga tao. Mabuti iyon." Ngunit, tinitigan ni Lieutenant Cortez si Anya ng matagal. "Pero kailangan mong malaman, De la Cruz, na iyang si Ramos ay may mga koneksyon sa itaas. At nauna siyang nag-report sa'yo. Sinabi niyang inatake mo ang isang pulis na nasa tungkulin." Nagkuyom ng kamao si Anya. "Pero illegal po ang ginagawa niya, sir." "Alam ko, bahagyang tumaas ang boses ni Cortez. Alam kong tama ka. Pero ang sistema, hindi laging kumakampi sa tama." Yumuko si Anya. "Sir, ano po ang dapat kong gawin?" Tumayo si Lieutenant Cortez at tinitigan siya ng diretso. "Una, manatili kang kalmado. Pangalawa, huwag kang lalabas ng mag-isa ng walang pahintulot. Pangatlo, mag-ingat ka. Nakatanggap ako ng impormasyon na hindi niya matanggap ang nangyari kahapon." Tumango si Anya. Ngunit bago siya lumabas ng silid, tinawag siyang muli ni Cortez. "De la Cruz." "Sir, siguradong ipagmamalaki ka ng tatay mo sa ginawa mo. Pero tandaan mo, kahit ang taong tama ay kailangang maging matalino para mabuhay." Umiti ng bahagya si Anya. "Yes, sir." Lumipas ang araw ng medyo payapa hanggang sa makatanggap si Anya ng isang mensahe sa messenger mula sa isang hindi kilalang numero. "Ingat ka, maganda. Akala mo hero ka?" Binaliwala ito ni Anya.
Ngunit pagkalipas ng 5 minuto, isa pang mensahe ang dumating. Kung hindi lang dumating yung opisyal na iyon, tapos ka na sa akin. Nagsimulang mapagtanto ni Anya. Mensahe ito mula kay Ramos. Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Subalit, ang ikatlong mensahe ang nagpatigil sa kanya. Kawawa naman ang nanay mo at ang kapatid mo. Sa may Camia Street lang yung bahay ninyo, di ba? Biglang tumayo si Anya mula sa kinaupuan niya sa kantina, nanlamig ang kanyang dugo. Nanginginig ang kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nakatingin. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papunta sa opisina ng komando. Kumatok siya ng malakas. Sir, pwede po bang makausap kayo? Binuksan ni Cortez ang pinto. Anong problema? Ipinakita ni Anya ang mensahe. Agad na nagbago ang ekspresyon ng commander. De la Cruz, umuwi ka na ngayon. Gamitin mo ang service vehicle. Magpapadala ako ng 2 tauhan para samahan ka. Sir! Sa biyahe, nakaupo si Anya sa harap ng service vehicle habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang mga kamay. 2 sundalo ang nasa likod. Nag-aalala siya. Sana okay lang si nanay at si Rina, bulong niya. Pagdating sa bahay, agad na bumaba si Anya. Nakita niyang sarado ang pinto. Walang sira. Walang palatandaan ng mga taong nagkukumpulan. Agad siyang pumasok. Nay! Rina! Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina na may nagtatakang mukha. Anak, anong nangyari? Agad niya itong niyakap ng mahigpit na ikinagulat ng kanyang ina. Nay, may nagbanta po ba? Okay lang po ba kayo? Dahan-dahang tumango ang kanyang ina. Anak, ayos lang kami. Bakit? Tumingin si Anya sa paligid. Sinisigurong ligtas ang lahat. Sumunod na lumabas si Rina. Ate, bakit ka natataranta? Lumuhod si Anya sa harap ng kapatid. Rina, simula ngayon, huwag ka munang lalabas ng bahay ng mag-isa, ha? Kumunot ang noo ni Rina. Bakit po? Ano po bang nangyayari? Huminga ng malalim si Anya. May taong galit kay ate. Pero pangako ni ate, poprotektahan ko kayo. Hinawakan ng ina ang kamay ni Anya. Anak, wag mo naman akong masyadong pag-alalahin. Sinubukan ni Anya ang umiti, ngunit halatang pinipigilan niya ang takot at galit. Nang gabing iyon, nagpuyat si Anya sa sala habang hawak ang isang arnis. Hindi bilang sandata, kundi para maging handa. Hindi siya makatulog. Bawat maliit na ingay mula sa labas ay nagpapaalerto sa kanya. At bandang madaling araw, tok-tok-tok. May kumakatok sa kanilang gate. Agad na tumayo si Anya. Matalim ang kanyang tingin, nanigas ang kanyang katawan. Sumilik siya mula sa bintana, at nang makita niya kung sino, kumulo ang kanyang dugo. Sa labas ng gate, may 2 pulis na nakauniforme, hindi si Ramos, kundi 2 sa kanyang mga tauhan. Ang isa ay nagsisindi ng sigarilyo. Ang isa naman ay may hawak na flashlight at itinututok ito sa bahay. Lalabas sana si Anya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Anak, huwag kang lumabas. Lumingon si Anya. Kalma lang, Nay. Titingnan ko lang. Ngunit bago pa makalabas si Anya, isa sa mga sundalong nagbabantay sa labas ang lumitaw mula sa gilid. Hoy! Bahay to ng sundalo. Anong kailangan nyo sa ganitong oras ng gabi? Nagulat ang 2 pulis. Hindi nila inaasahan na may nagbabantay sa bahay ni Anya. Isa sa kanila ang mabilis na bumulong. Umalis na tayo. May mga army. Mabilis silang umalis nang walang sinasabi. Pinanood sila ni Anya mula sa likod ng kortina. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Niyakap siya ng kanyang ina. Anak, natatakot ako. Hinalikan ni Anya ang kamay ng ina. Pangako ko po, Nay. Hindi nila tayo masasaktan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito biro. Simula pa lang ito ng mas malaking gulo. Kinabukasan, nakatanggap si Anya ng opisyal na sulat mula sa pulisya ng lungsod. Pinapapunta siya bilang saksi o marahil bilang akusado, depende sa kung paano baluktutin ni Ramos ang kwento.
Si Ria, isang kapwa babaeng sundalo, ay lumapit sa kanya sa field. Anya, sigurado ka bang pupunta ka? Tumango si Anya. Kailangan kong harapin to. Pero tuso yang pulis na iyan. Huminga ng malalim si Anya. Kung hindi ako pupunta, ako ang lalabas na may kasalanan. Tinapik ni Ria ang kanyang balikat. Sasama ako. Hindi ka mag-isa. Tumingin si Anya kay Ria na may namumuong luha sa mata. Salamat. Sa presinto, tensyonado ang kapaligiran. Maraming mata ang nakatingin sa kanila. Ilang senior na pulis ang gumagalang sa presensya ng army. Ang iba ay sumusulyap lang ng may panunuya. Sa loob ng silid imbestigahan, nakaupo si Ramos na may kunwaring inosenteng mukha. Ngunit nang makita niyang pumasok si Anya, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Wow, dumating na ang bida, sabi niya habang nakakrus ang mga braso. Kalmadong umupo si Anya. Sobra na ang gulong ginagawa mo. Tumawa lang ng maikli si Ramos. Nagsimulang magsalita ang investigador. Sige, mag-umpisa na tayo. Kahapon, may naganap na insidente sa checkpoint. Ipinaliwanag ni Anya ang lahat ng may katapatan at detalye. Ang mga residenteng biktima ng pangungutong ay dumalo rin at nagbigay ng kanilang testimonya. Lahat ay pumanig kay Anya. Ngunit, hindi nawala ng alas si Ramos. Inilabas niya ang kanyang huling baraha. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Ito ang ebidensya ng report ko. Inatake ng babaeng ito ang isang alagad ng batas, inihagis ang motor at nagbanta. Isa itong karahasan laban sa otoridad. Mabilis na binasa ng investigador. Walang bago. Tanging ang mga salita ay ginawang tila si Anya ang umatake. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ramos ang nagpatahimik sa lahat. At ire-report ko rin siya para sa physical injuries. Namaga ang tuhod ko. Pwede ko yang ipamedical bilang ebidensya. Nagkuyom ng kamao si Anya sa ilalim ng mesa. Tumingin ang investigador kay Anya. Private de la Cruz, kung umakyat ang report na ito, maaaring malagay sa alanganin ang posisyon mo. Tumingin si Anya ng diretsyo. Nangungutong po siya. Illegal ang checkpoint niya. Yun po ang problema. Tumayo ang investigador. Iimbestigahan namin to. Sa ngayon, maaari nang umuwi ang dalawang panig. Natapos ang pagpupulong, ngunit hindi mapanatag ang puso ni Anya. Paglabas niya, hinarang siya ni Ramos sa labas ng pinto. Inilapit niya ang kanyang mukha ng sobrang lapit na halos magdikit na sila. Hindi pa tapos ang laban, maganda. Tinitigan siya ni Anya ng diretsyo. Subukan mong galawin ang pamilya ko at ikaw talaga ang magkakaproblema. Ngumiti si Ramos. Nagsisimula pa nga lang. Naramdaman ni Anya na huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin, bulong niya? Tinapik ni Ramos ang kanyang balikat. Magkita na lang tayo, munting sundalo. At umalis siya habang tumatawa ng mahina. Tulala si Anya. Niyugyug siya ni Ria. Anya, anong nangyari? Hindi makapagsalita si Anya. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang sinabi ni Ramos. Nagsisimula pa nga lang. Agad niyang kinuha ang cellphone, tinawagan ang ina, hindi makontak. Sinubukan niya si Rina, hindi rin makontak. Naramdaman ni Anya na nanigas ang buo niyang katawan. Anya, bakit? Nag-aalalang tanong ni Ria. Tumingin si Anya kay Ria na may namumutlang mukha. Ria, kailangan ko nang umuwi. Ngayon na. Mabilis na pinaharurot ni na Anya at Ria ang motorsiklo papunta sa bahay ni Anya. Ang hangin ng hapon na karaniwang nagpapaginhawa ay tila malamig at nakakatakot ngayon. Mahigpit ang pagkakahawak ni Anya sa manibela na halos mamuti na ang kanyang mga buko. Anya, dahan-dahan lang. Eskenitato, sigaw ni Ria mula sa likod. Hindi ko makontak si nanay at si Rina. Nanginginig ang boses ni Anya. Agad na natahimik si Ria. Hindi iyon magandang senyales. Nang pumasok sila sa kanilang kalye, halos sumabog ang dibdib ni Anya. Binagalan niya ang takbo. Ang eskinita ay tahimik, mas tahimik kaysa karaniwan. Wala man lang mga batang naglalaro. Agad siyang kinabahan.
Nasa bahay sila, bulong ni Anya. Naunang bumaba si Rhea, maingat na tiningnan ang paligid. Lumapit si Anya sa gate na bahagyang nakabukas. Ang pinto ng bahay ay nakabukas din ng kaunti, na tila may pumasok ng pilit, ngunit walang sira. Naramdaman ni Anya na naninikip ang kanyang dibdib. "Nay! Rina!" Walang sumasagot. Naunang pumasok si Anya. Sumunod si Rhea, handa sa anumang mangyayari. Ang sala ay normal. Walang mga gamit na nakakalat, walang bakas ng pagnanakaw o karahasan. Iyon mismo ang lalong nagpatakot kay Anya. Masyadong maayos, masyadong tahimik, na para bang may nangyari ng mabilis at malinis. "Anya, i-check mo ang mga kwarto nila," bulong ni Rhea. Binuksan ni Anya ang kwarto ng kanyang ina. Walang tao. Medyo mainit pa, na tila kakaalis lang. Ganoon din ang kwarto ni Rina. Nakabukas ang kumot na para bang may nagmamadaling bumangon. Ngunit walang senyales na bumalik sila. Pinigilan ni Anya ang kanyang nanginginig na paghinga. "Anya, tingnan mo to," tawag ni Rhea. Tinuro ni Rhea ang mesa sa sala. Sa ibabaw nito, may isang maliit na piraso ng papel na may sulat. "Pumunta ka sa lugar namin. Mag-isa. Sa lumang bodega sa gitna ng tubuhan, sa likod ng abandonadong pabrika. Kung hindi, susunduin namin ulit ang pamilya mo." Magaspang ang pagkakasulat. Halatang minadali. Tiyak na hindi sulat kamay ng kanyang ina. Pumikit si Anya. Agad na tumulo ang luha kahit pinipigilan niya. Nairina at basag ang kanyang boses. Hinawakan ni Rhea ang kanyang balikat. "Anya, huwag kang padalos-dalos. Patibong to." Huminga ng malalim si Anya, pinunasan ang mukha. "Kailangan kong pumunta roon." "Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-isa. E-report natin kay Lieutenant Cortez." Hindi tumayo si Anya mula sa sofa at tiningnan si Rhea na may namumulang mga mata. "Kung magre-report tayo, matatagalan ang proseso. Samantala, sila Nanay at Rina, hindi natin alam kung anong ginagawa sa kanila." Natahimik si Rhea. Tinitigan muli ni Anya ang papel, kinuyom ito hanggang sa malukot. "Ang tanging paraan para maging ligtas sila ay kung pupunta ako." Nagkuyom ng kamao si Rhea. "Kung pupunta ka, sasama ako." Umiling ng malakas si Anya. Malinaw na nakasulat, "Mag-isa." Pero Anya, delikado, hinawakan ni Anya ang kamay ng kaibigan ng mahigpit. "Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 1 oras, saka mo tawagan si Lieutenant Cortez." Kinagat ni Rhea ang labi, pinipigilan ang panik. Matigas ang ulo ng kaibigan niya, pero tama ang puso nito. Kung hihingi muna sila ng tulong, maaaring gamiting panakot ang pamilya ni Anya. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Rhea. "Pero mag-iingat ka at bumalik ang buhay." Tiningnan siya ni Anya na may maikling ngiti na nanginginig. "Babalik ako. Pangako." Pagsapit ng takip silim, mag-isang pumunta si Anya sa lokasyong nakasulat sa papel. Ang lugar na iyon ay isang abandonadong lupain na may lumang pabrika na 8 taon nang hindi ginagamit. Perpektong lugar para sa isang patibong. Hindi nagdala ng baril si Anya dahil lalalain lang nito ang akusasyon na isa siyang sundalong umaatake sa pulis. Subalit, dala niya ang kanyang arnis. Ang intensyon niya ay hindi umatake, kundi dumepensa kung kinakailangan. Nang pumasok siya sa lugar ng pabrika, nagsimulang marinig ang huni ng mga kuliglig. Pababa na ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang langit na malungkot. Ang lumang gusali ay nakatayo na parang isang madilim na higanting naghihintay ng biktima. Huminto si Anya mga 20 metro mula sa pasukan. "Magpakita kayo," sigaw niya. Katahimikan. Pagkatapos, may narinig siyang mga yabag. Mula sa kadiliman, lumabas ang 4 na lalaking nakaitim na jacket. 2 sa kanila ay may dalang pamalong kahoy. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Anya ay ang kanyang ina at si Rina, nakatali sa isang upuan sa gitna ng bodega. May busal ang kanilang mga bibig at nakayuko ang kanilang mga ulo. "Nay! Rina!" Hindi niya namalayang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Sumigaw si Rina sa likod ng busal. Gustong tumakbo ni Anya, ngunit hinarangan siya ng mga lalaki.
Huwag kang kikilos, Miss Army, sabi ng isa. Huminga ng malalim si Anya. Anong kailangan nyo? Nagkatinginan sila at nagtawanan. Sumusunod lang kami sa utos. Pinahiya mo ang boss namin. Masyado kang maingay, masyadong viral. Nagkuyom ng kamao si Anya. Nasaan si Ramos? Palabasin niyo siya. Nagsindi ng sigarilyo ang lalaki at nagsalita, hindi kailangang dumihan ng boss ang kamay niya para sa iyo. Biglang dalawa pang lalaki ang lumabas mula sa loob. May dala silang mga tubo. Nanuyo ang lalamunan ni Anya. Hindi na ito simpleng pangungutong o pananakot. Isa na itong kriminal na paghihiganti. Anya, sigaw ng kanyang ina sa likod ng busal. Tinaas ni Anya ang kanyang kamay. Nandito po ako, Nay. Lumapit ang isang lalaki. Alam mo ba kung anong dapat mong gawin para makauwi sila ng buhay? Tinitigan sila ni Anya na puno ng galit. Ano? Lumapit pa ang lalaki, may mapanuyang mukha. Luluhod ka. Hihingi ng tawad. Hahalikan mo ang mga paa namin. Are-record namin. Tapos sasabihin mo sa video na ikaw ang may kasalanan. Tahimik si Anya. Hindi gumagalaw. Pagkatapos ay tinuro ng lalaki si Rina. O baka gusto mong sa kapatid mo muna kami maglaro. Sumigaw si Rina kahit may busal at kumulo ang dugo ni Anya. Ngunit pinanatili niya ang kanyang katinuan. Hindi siya dapat padalos-dalos. Sa mahinang boses, sinabi niya, kapag ginawa ko iyan, sigurado bang palalayain niyo sila? Tumawa ang lalaki. Dapat. Pero baka utusan kami ng boss na mag-iwan ng kaunting pasalubong. Nagtawanan ang lahat ng lalaki. Yumuko si Anya, nanginginig ang mga kamay, mabilis na umiikot ang isip. Hindi nila palalayain ang kanyang pamilya kahit sumunod siya. Hindi ito negosasyon, ito ay mental na pagpapahirap. Naalala niya ang sinabi ni Lieutenant Cortez. Kahit ang taong tama ay kailangang maging matalino para mabuhay. Sinalubong ni Anya ang tingin ni Rina mula sa malayo. Walang boses, binigkas niya sa kanyang labi, nandito si ate, kalma ka lang. Umiling ng malakas si Rina, sinusubukang sinyasan si Anya na huwag sumuko. Huminga ng malalim si Anya. Kung tatakbo siya, mapapahamak ang pamilya niya. Kung lalaban siya, maaaring ikapahamak nilang tatlo. Pero kung maglalaro siya ng oras, tiyak na naghahanda na si Ria na i-report kay Lieutenant Cortez. Kailangang panatilihing buhay ni Anya ang sitwasyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Sige, gagawin ko. Nagsitawanan ng malakas ang mga lalaki. Ayan, ganyan dapat. Sa kampo lang pala magaling ang army. Lumapit si Anya. Dalawang lalaki ang nagtutok ng pamalo sa kanya, baka sakaling umatake siya. Lumuhod si Anya, ngunit habang yumuyuko, may nakita siya sa dulo ng bodega. Sa likod ng mga lalaki, may nakita siyang mga aninong mabilis na gumagalaw. Halos hindi makita, ang unit ni Lieutenant Cortez, dumating na ng tahimik. Halos maiyak si Anya sa ginhawa. Kailangan lang niyang magtiis ng ilang minuto, magkunwari para sa kanila. Ang pinakamalaking lalaki ay nagsabi, "Oh, bilis. Halikan mo na ang paa ko." Itinapat niya ang paa sa mukha ni Anya. Yumuko ng mas malalim si Anya at dahan-dahan. Umiti siya ng bahagya. Dumating na ang oras. Biglang may sumigaw ng malakas mula sa kanang bahagi ng bodega. Hinto. Gas Ray. Taas din kamay. Nakakabingi ang boses. Nagulat ng husto ang mga lalaki. Mula sa pagiging kampante, naging tuliro sila. Mula sa likod ng mga tumpok ng bakal, mga 6 na sundalo na may dalang armas ang lumabas at pinalibutan ang lugar. Dapa. Kamay likod ng ACs. Ang lumang bodega ay naging lugar ng isang mabilis na operasyon. Sinubukan ng mga lalaki na tumakas, ngunit ilang segundo lang ay napasuko na sila gamit ang mabilis na teknik. Agad na tumakbo si Anya sa kanyang ina. Nay! Rina! Si Lieutenant Cortez mismo ang pumutol sa mga tali at nagtanggal ng busal. Agad siyang niyakap ng kanyang ina habang humahagulgol. Anak! Anak, natakot ako.
Akala ko kung ano nang, hinaplos ni Anya ang likod ng ina habang umiiyak din. Nay, sorry po. Kasalanan ko to lahat. Niyakap ni Rina ang kanyang ate mula sa gilid. Hindi. Ang galing mo, ate. Niligtas mo kami. Tumayo si Lieutenant Cortez sa tabi nila. Good job, Private. Nagtiis ka ng sapat na oras. Tumayo si Anya at sumaludo habang pinipigilan ang iyak. Salamat po sa pagdating, sir. Tinuro ni Cortez ang mga lalaking nakaposas na. Hindi lang sila tauhan ni Ramos. Marami silang criminal record. Poprosesuhin natin silang lahat. Tiningnan sila ni Anya ng matalim. Nasaan si Ramos? Huminga ng malalim si Cortez. Hinahanap pa namin. Pero siguradong hindi na siya mapakali ngayon. At maniwala ka, mahuhuli namin siya. Hinawakan ni Anya ang kamay ng ina. Sir, gusto ko pong maging parte ng proseso. Tinitigan siya ni Cortez ng ilang segundo at bahagyang tumango. Magkakaroon ka ng pagkakataon, De La Cruz. Matapos maging ligtas ang lahat at madala ang mga suspect, umuwi si Anya kasama ang kanyang pamilya na may escort. Hindi binitawan ng kanyang ina ang kamay niya sa buong biyahe. Anak, hindi ka na pwedeng lumabas ng mag-isa. Kahit ano paman. Ngumiti si Anya ng malumanay. Opo, Nay. Pangako po. Niyakap ni Rina ang braso ng kapatid. Sobrang proud ako sa'yo, ate. Hinaplos ni Anya ang buhok ng kapatid. Huwag mo na akong paiyakin lalo. Sabay-sabay silang tumawa ng bahagya sa unang pagkakataon matapos ang isang mahaba at nakakatensyong araw. Ngunit, sa di kalayuan, mula sa isang itim na sasakyan na nakatago sa likod ng mga tanim na tubo, pinagmamasdan sila ni Ramos. Madilim ang kanyang mukha, may isang mapait na ngiti. Hintayin mo lang, maganda, bulong niya. Hindi pa tapos ang gyerang to. Ilang linggo ang lumipas, naging usap-usapan sa buong probinsya ang kwento ni Anya. Ang video ng kanyang paglaban ay naging simbolo ng pagtutol sa katiwalian, at ang balita tungkol sa pagdukot sa kanyang pamilya ay lalong nagpasiklab sa galit ng publiko. Dahil sa testimonya ni Anya at ng mga nahuling tauhan ni Ramos, na umamin sa lahat kapalit ng mas magaan na sentensya, isang malawakang manhunt operation ang inilunsad para kay Ramos. Sa huli, natunton siya sa isang malayong baryo sa Quezon, nagtatago sa bahay ng isang kamag-anak. Walang naganap na putukan, sumuko siya ng mapayapa nang makitang napapalibutan na siya. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Puno ang korte ng mga residente, mga kapwa sundalo ni Anya at media. Si Ramos, na dating mayabang, ay nakayuko lang habang binabasa ang hatol. Habang buhay na pagkabilanggo para sa kidnapping, extortion, at grave misconduct. Naghiyawan ang mga tao sa loob ng korte. Sa labas, sinalubong si Anya ng mga palakpak at pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid na parehong lumuluha sa tuwa. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Isang hapon, ilang araw matapos ang hatol, nag-organisa ang mga residente ng isang maliit na salu-salo sa kanilang barangay hall bilang pasasalamat kay Anya. May mga simpleng pagkain, pansit, puto at kape. Private De La Cruz, hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan, sabi ng kanilang kapitan. Dahil sa'yo, naramdaman naming may pag-asa pa pala. Ngumiti si Anya. Ginawa ko lang po ang tama. Ang hustisya po ay para sa lahat. Habang papalubog ang araw, naglalakad si Anya pa uwi, magaan ang kanyang mga hakbang. Walang mga kamera, walang gulo. Tanging ang kapayapaan at ang katiyakan na nagawa niya ang nararapat. Ang kwento ni Anya De La Cruz ay naging isang alamat sa kanilang lugar, isang paalala na kahit ang isang tao ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago